Breaking news mga kababayan. Nako po, persisyendan niya na isang congressman na kagrupo nila De Lima, binuljak ni Atty. Torion dahil nga po sa napakaraming mga butas na mali sa impeachment ni Sara Duterte. Dito po sa inisyu at nag-file po si Atty. Torion ng TRO, Temporary Restraining Order, ay umiyak ang mga congressman na maleta. Dito po mga kababayan, sinabi ni Persisyendan niya bakit daw si Sara Duterte ay laging tumatakbo, ginagawang takbuhan ng Korte Suprema. Mali daw ito dahil sa accountability na sinasabi. Nako mga kababayan, panoorin po natin ito at mamaya ipapakita ko yung video sa inyo. Ito po sinabi ni Persisyendan niya. Breaking news, pagpapatigil sa impeachment versus BP Sara impeachment. Expected na, sabi ni Sendan niya. Ito po ang sabi, pagpapatigil sa impeachment versus BP Sara, expected na. Sendan niya, Manila, Philippines, hindi na umano nakakagulat ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng Akbayan Party List Rep. Persisyendan niya na isa rin sa mga pinakakupal na congressman na parang Terry Redon de Lima, parang Luis Trudin. Ito po ang sinasabi ng mga solid na nagmamahal kay Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang video ni Persisyendan niya. Ano ba ang kanyang sinasabi dito mga kababayan? Ito po, panoorin po natin. Ito po mga kababayan ko, si Sendan niya. Maraming nagsasabi na ito na talaga yung exciting part. Pero pag inisip natin, parang the exciting part long delayed. Di ba? Ang tagal nang hinihintay na ating mga kababayan na magkalabasan na ng ebidensya. That could have been done in the Senate during the trial ng 19th Congress. Pero alam natin na udlot yon. So this is the opportunity para ilabas ang mga ebidensya ng mga complainants na ating nakalat dito nakaraang mga taon, tapos pinagtibay pa, dito makukuha pa natin ng mga pieces of evidence dahil dito sa inisyo natin ng mga subpoena. Ayan mga kababayan, dito gusto pa nilang ipaisugpina yung manager ng bangko pag hindi nag-comply sa sinasabi ng Kongreso na ilabas at buksan ang bank account ni Sara Duterte. Ito rin po ay labag sa saligang batas, yung bank secrecy law na sinasabi po sa saligang batas. Pero sila Persisyendan niya kailangan daw dahil sa pananagutan. Hoy, kayo dyan mga congressman. Persisyendan niya, buksan nyo yung mga bank account nyo kung magkano ang mga maleta na nakuha nyo. Magkano ang nakulimbat nyo sa pirmahan ng impeachment. Ito ang sinasabi ng mga solid na supporter na nagmamahal kay Inday. Kayo dyan na mga congressman, ginatasan nyo si Sara. Itong impeachment na ito na pinagsisiksikan nyo sa taong bayan ay hindi po interesado ang sambayanang Pilipino na walang kakwenta-kwentang mga kaso ang inyong ibinibintang kay Sara. Ito ay sinasabing fishing expedition. Wala kayong mga sapat na ebidensya. Isipin nyo, si Sarang maglalabas ng ebidensya. Di ba dapat yung nagsasakdal ang maglabas ng ebidensya para patunayan na yung nasasakdal ay nagkasala? Bakit si Sara ang maglalabas? Mga kupal! Yan nagsabi ng mga nagmamahal kay Sara. Tapos ngayon ko questionin nyo ang Korte Suprema ng pag-i-impeach nyo kay Sara Duterte ilabag sa batas.
Meron namang mga abogado dyan, ba't ang bobobo nyo? Sabi ng mga nagmamahal kay Sara. Ang Korte Suprema ay the final arbiter, ba't kayo ang kukupal nyo? Sasabihin nyo ang takbuhan ni Sara ay Korte Suprema para ipatigil ang sinasabing impeachment, labag nga sa batas yan. Ba't ang tatanga nyo? Yan ang sabi ni Federico Sanchez ng Batangas, Malabon City ng Metro Manila. Kayo dyan sa Kongreso, mga dilawan at tangalista na naniniwala sa 20 pesos sa bigas, magtigil kayo. Yan ang sinasabi ng mga nagmamahal kay Sara. Korte Suprema na nga nagsalita na bawal ang impeachment dahil labag ito sa saligang batas. Sasabihin nyo, takbuhan ni Sara ang Korte Suprema para hindi masagot ang sinasabi nyong kaso. Mga tanga! Yan ang sinasabi ng mga tao dito. Tignan nyo po. So, itong second hearing, dito talaga, yung matagal na hinihintay na ating mga kababayan. Ano ba talaga yung totoo at ano yung patunay na totoo ito? Sa ngayon kasi, parang we are with, meron tayong close communication with the complainants noong ating second complaint. Kasi kung matatandaan na ating mga kababayan, nag-endorse tayo ng second complaint with the civil society representatives who also filed the first complaint in the 19th Congress. So constant yung ating communication with them para tiyakin na makukover natin lahat ng grounds that were mentioned in the second impeachment complaint, which eventually we threw our support do sa third impeachment complaint na meron tayo ngayon. We are hoping that we will be able to access the documents kasi ito ay isang action ng committee, and as members of the committee, dapat may access tayo nang sa ganun makapag-prepare tayo to be able to ask the necessary clarificatory questions para establish yung pattern of behavior ng ating Vice President. So we hope that we will be able to access these documents before the hearing for us to prepare properly. Yung isa dito, syempre, we're looking forward to the testimony ni Madriaga. Kasi ito talaga yung mag-establish ng link ng Vice President dito sa nangyari na scam pagdating sa usapin ng confidential funds. Pero also at the same time, we hope to establish through the evidence that will be gathered yung pattern that will eventually lead to yung usapin ng ill-gotten wealth. Nalalabas ito pag lumabas na yung kanyang sal. Kita nyo mga kababayan, saan nila kinuha yung ebidensya daw? Yung mga inilabas si Trillanes sa mga ebidensya daw na galing kay Madriaga. Polluted yang si Madriaga nyo Sino ba yan? May kredibilidad bang magsalita yan? Peke pala yung Madriaga nyo Gawa-gawa din yung kanyang kwento. Sabi pa niya, miyembro siya ng kagalang-galang na reliyon. Pero matagal na palang tiwalag ito. At sinasabi niya, aktibong kaanib. Para masabi na may credibility ito. Siya palang kriminal ito. May kaso palang kidnapping, kung ano-ano pang mga kaso. Pwede bang maging security ng isang vice presidente kung may kaso? Tapos magpapakilalang abogado, hindi pala. Tignan nyo po mga kababayan, ipapakita natin itong sinabi ni Attorney Panelo. Nagtuturo daw ito sa isang hindi malaman ng lugar. Tapos yung kanyang nakasulat sa likod, Attorney Madriaga, super kapal. Naku po, halatang nagsisinungaling. Itong sabi ni Panelo, tuloy pa natin. Other relevant documents. We are hopeful na matapos ito within the break para pag-resume natin ng Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado, and the soonest time possible, hopefully before sana masimula na ang impeachment trial. We are expecting that on the 14th, no? And at the same time, we are also expecting na on the 14th ay manonood ang taong bayan at makikinig talaga kasi again, this is long overdue. Ilang taon nang hinihintay ng taong bayan na magkalabasan talaga ng totoo. Ayan mga kababayan, may hilig po sila na gamitin ng salitang taong bayan.
ang isang taong bayan daw. Sinong taong bayan yan? O kayong mga congressman lang na nangulimbat at nagsako ng mali-malitang pera sa inyong mga bulsa. Iimbis na ang gawin nyo ay gumawa ng mga paraan, mga batas para pababain ang presyo ng mga bilihin ngayon. Dahil krisis na, dahil sa mga digmaan na nangyayari sa gitnang silangan. Imbes na ang gawin nyo, humanap ng paraan para gumawa ng mga batas para kahit man lang ay makatikim man lang ng kaginhawaan ang ating mga kababayan. Kami na nagbabayad ng buwis dito, wala kayong ginagawa. Imbes na ang gawin nyo, gumawa ng batas para hindi masyadong mataas ang gasolina. Pero anong ginagawa nyo? Puro kayo impeachment. Puro Sara Duterte. Ano ba ang talagang gusto nyong mangyari? Kasi nga, conflict of interest kayo. Gusto nyong sirain ang kredibilidad ng isang taong wala namang kasalanan. Sinasabi nyo confidential fund. Piatos, Mary Grace Piatos. Sabi nga sa saligang batas, intelligence fund yan, hindi pwedeng buksan yan. Mga bobo, mga tanga, mga kupal. Yan ang sinasabi ng mga nagmamahal kay Inday Sara. Pati Korte Suprema, binabastos nyo. Sinabi ngang hindi pwedeng i-impeach kasi labag nga ito sa batas dahil wala namang mga matitibay na ebidensya. Pero anong ginagawa nyo? Mga swail kayo. Tas sasabihin nyo, takbuhan ni Sara ang Korte Suprema para hindi mapanagot sa kanyang kasalanan. Anong kasalanan niya? Yung mga gawa-gawa nyo. Wala nga kayong mga facts. Matitibay na ebidensya, wala naman. Puro hearsay. Puro galing kay Trillanes. Puro galing kay Madriaga. Wala naman kayong mga papeles na magpapakita na nagkokonekta kay Sara sa kanyang mga gawaing illegal. Tapos kini-question nyo yung kanyang SAL-end. Tumaas daw ng 18 million sa loob ng 18 years. O saan ka nakakita? Buti nga 18 million lang kayo. Ilang taon pa lang kayo. Wala pa pero billion ang pera nyo. Ako po mga kababayan ko, magugulat kasi mga congressman na ito. Kasi kung makita natin yung pattern of behavior ng ating Vice President ay laging to evade accountability. So itong April 14, ito yung kanilang matagal nang gustong pigilan, yung magkalabasan ng ebidensya. Sa totoo lang, sa kanyang pag-announce ng kanyang bid for the presidency, wala siyang choice. Kailangan niya humarap sa accountability na sinasabi niya gagawin niya yung pagdating sa Senate at iwasan na niya yung kanyang laging pagtakbo sa Supreme Court para pigilan ang prosesong ito. Walang karapatan ng isang tao na gusto maging presidente ng Pilipinas na laging tumatakas sa pananagutan. Sa totoo lang, talagang kung babasahin natin yung petisyon ng mga lawyers na alam naman nating alyado ng Vice President, talagang walang basis yung kanilang petisyon sa Supreme Court. So kung ako lang ang tatanungin, sana deadmahin na lang ng Supreme Court itong petisyon na ito. Well, tingin ko darating din naman yung time of reckoning para sa mga tulad nila Atty. Torion who are using the legal practice to shield those who should be held accountable by using these legal technicalities and legal maneuvers. Tingin ko darating din ang panahon ng pagsingil sa kanila. Ayan mga kababayan ko. Ginagamit pa ni Percy Sendanya ang time of reckoning. Sino kaya ang makakarma sa sinabi niyang time of reckoning mga kababayan? Ito sabi niya, how confident are you that the Supreme Court will dismiss the petition? Well, nagagaling yung diba? Ayan ang sinasabi niya. The time of reckoning pa. Baka ikaw naman ang time of reckoning. Antayin mo, mata-time of reckoning ka. Ang paniningil ng karma ay digital. Yan ang sinasabi ng mga komento. Ito po mga kababayan ko. Getting tired of politicians talking about the same talking points. Imbestigahan na yung malita na bigyang kapwa ng mga congressman. Magagalit ang taong bayan sa kalokohan nyo. Takot ka lang, Saba. Halaka. Ayan mga kababayan, tuloy pa natin ito.
confidence natin na ibabasura o didedmahin ng Korte Suprema itong petisyon na ito. Kasi unang-una, talaga namang dito sa buong proseso ng Committee on Justice, very thoughtful, step-by-step na ginagawa ng ating Justice Committee leadership sa pagsunod sa konstitusyon, pagsunod sa House rules, at pag-comply dun sa nakaraang desisyon ng Supreme Court. So talagang we followed the letter of the law, kaya hindi talaga mabubutasan itong ating prosesong ginagawa. Ang issue na nire-raise ng kampo ni VP Sara noong nakaraang petition nila sa Supreme Court during the 19th Congress ay issue ng due process. At talagang ibinigay natin itong due process sa kanilang kampo, sa kanya, kaya lang nag-refuse sila to participate in this process. Ito ngang mangyayaring tatlo pang hearings ay actually in compliance with the rules of the House and the effect of the jurisprudence set by the Supreme Court with their decision. So, hindi naman ako masusurprise kung paulit-ulit silang tatakbo sa Supreme Court every step of the way kasi tingin ko yan naman yung function ng kanilang legal team. Pero at the same time, mulat ang taong bayan, nagbabantay ang taong bayan na hindi nila magagamit ang same tactics, delay accountability, and to Ayan mga kababayan ko, sinasabi niya, lagi daw takbuhan ng Korte Suprema. Bakit hindi pa pwede? Kasi ang ginagawa niyo panggigipit. Politika ang motibo niyo. Dahil nga si Sara ay talagang malakas sa taong bayan. Kayo, mga olat kayo. Si Dilima, balak bang maging presidente? Si Ontiveros, balak daw dahil mahal niyang Pilipinas. Nakita niyo naman ang survey, puro Sara Duterte. Sumasabog ang puntos. Si Dilima, nga. Si Ontiveros, nga. Si Tulfo, nga. Si Manang Lenny, nga din ang survey. Puro napulutan or ibinalandra sa kubeta ang kanilang mga pangalan. Si Sara sumasabog. Kahit sa ang survey. Maparadyo, mainstream, kalye survey. Kahit sa pandaigdigang usapin. Si Sara Duterte ang nananalaytay. Sumasabog ang kanyang puntos dito. Bilang presidente ng Pilipinas. Kasi nga, kayo, wala nang naniniwala sa inyo. Itong congressman na mga ito ay naknakan ng korupsyon. Imbes na ang investigahan, yung sinasabing maleta, flood control, anong inaatupag nyo si Sara? Kaya nababagsang kayo, kaya nasasampal kayo ng taong bayan Pati Korte Suprema, hindi pumapanig sa inyo. Kasi wala kayong ginawang tama. Mali-mali ang mga ginagawa nyong mga aksyon. Diba? Kaya natatawag kayong mga tanga. Sabi ni Percy Sendanya. Sabi ni Attorney Torion pala. Diba? Ayan, ang sabi niya. Panoorin nyo po sa video niya. Marami silang gawaing mga katangahan. Kaya mali-mali ang impeachment nila kasi hindi marurunong. Mga abogado pa naman, pero bobo. Yan ang sabi din ni Guanzon. Accountability. Alam naman natin, pag binasa nyo ang social media, wala naman naniniwala doon sa claim na hindi alam ito ng VP. At saka, alam naman natin doon sa tono pa lang at tenor ng intent ng petition, alam natin na ganito talaga ang kanilang legal tactics. On brand talaga sa mga Duterte ang mag-evade ng accountability. Kaya kahit yung kanilang mga aliado, ganoon din yung pursuit ng kanilang action to aid the Vice President to evade accountability para patakasin at palusutin ang Vice Presidente. Ayan mga kababayan, sinasabi nila tumatakas daw sa accountability. Okay lang sana mag-iimbestiga kayo. Pero kung kayo lang mag-iimbestiga, wag na. Halatado, bistado na meron kayong kinakatakutan. Kasi pag si Sara ang naging presidente, magtago na kayo. Hindi kayo palalampasin lahat ng mga maleta boys. Kayo dyan na mga sangkot sa corruption na congressman, yayariin kayo ni Sara dito. Tigit, play pa natin. Ating mga iba't ibang kausap na civil society groups, parang kung babasahin niyo yung statement ng Tindig Pilipinas, napakalinaw talaga na nakikita nila na isa na naman itong paraan ni VP Sara Duterte at ng kampo niya para makalusot muli. Kasi nagawa na nila dati, akala nila ay magagawa nila uli. So talaga matindi ang pagkondena ng mga civil society organizations dito sa pag-delay ng Vice Presidente. Kasi now sa ating mga kababayan, may utang na katotohanan ang Vice President sa ating mga kababayan na matagal na naghihintay na ilabas
through a trial that is fair, a trial that follows the rule of law, a trial O mga kababayan, a trial that fair daw, that follow the rules of law. Anong rule of law na sinasabi nyo? Eh bakit hindi pwedeng questionin yung mga witness na nagsasakdal kay Sara Duterte? Bakit hindi pwedeng questionin ng mga abogado ni Sara? Eh bakit pati mga abogado ni Sara ay sinigpinan nyo? Yun ba yung fair at trial na sumusunod kayo sa batas? Sumusunod kayo sa batas pero kinakalaban yung Korte Suprema. Binasura na nga itong impeachment na labag nga ito sa konstitusyon natin. Sinasabi nyo, bakit laging takbuhan ni Sara ang Korte Suprema? Kasi nga si Sara ay nasa katwiran. Kayo dyan na nagsusulong ng impeachment, eh wala sa hulog. Eh pati itong si Erwin Tulfo, sinabi na nga na ang Korte Suprema ipinagbawal na ituloy ang impeachment. Ituloy daw, sabi ni Erwin Tulfo, na magaling sa usapin pag nagbablog. Kunwari, kakampi ng maliliit na tao. Pag may sinapak sa labas, takbo ang mga Tulfo. Pag may nag-away ng mga pamilya, ng mga kabit, na kung ano-anong mga issue na pang pamilya, pang relasyon ng mga magjojo at mga vlogger, takbuhan nila si Tulfo. Pag may kinutusan sa kalsada, takbuhan mga Tulfo. Pero itong issue ng sambayanang Pilipino na puro pagnanakaw ng mga trilyones na maleta, ayun, tahimik. Mas pinili na manahimik. Bakit? Eh kasi nga, nakatanggap din ng maleta. Yan ang sinasabi ng mga 18 Marines. Nung congressman pa si Erwin Tulfo, tumanggap na. Tapos ngayon, meron pa, umulit pa. May kinabig pa na kinobra na maleta. Yan ang sinasabi ng mga salaysay. Mga kababayan ko, yan yung mga allegedly na mga issue na ayaw nilang paimbestigahan, na malaking tumututol itong Erwin Tulfo na wag pa imbestigahan kasi pag sisinungaling lang daw. Yan din lang sabi at puntos ni Ping Lacson, wag na natin imbestigahan ito, mababastos ang Senado. Oh, magkakapareho kayo ng mga sinasabi. Kongreso, sila Erwin Tulfo, Pinky Soto, wag nang imbestigahan yan, ganyan kayo. Tapos si Sara, hinahabol nyo kasi nga, pag naging presidente ito, yari na. trial that is respectful of due process. So, ibinigay sa kanila lahat yon. Pero sa dulo, Alam nyo mga kababayan, salusalangat ang mga sinasabi nila, respect of due process of law. Pero nung si Tatay Digong kinidnap papuntang dahig, hindi kayo nagsasalita. Bagko, sinasabi nyo, tama yan. Eh kayo nga, nagkaso kay Tatay Digong ng crime against humanity, tas tuwan-tuwa pa kayo nung nahuli siya na pinagdebatihan sa Senado. O, due process of law ba yun? O ngay, sinasabi yun, due process of law ang sinasabi nyo. Eh pinagkaitan nyo nga ng karapatan si Tatay Digong. O, ngayon sasabihin nyo, respect the law. Ay, nako po mga kababayan ko. tumatakas at umiiwas pa sila. Kaya nagagalit na ang taong bayan, naghihintay na finally mailabas na ang mga ebidensya. Ayan mga kababayan ko, yan ang mga sinasabi ni Percy Sendanya na lagi daw takbuhan ng Korte Suprema. Inday Sara, ayaw daw managot sa kanyang mga kasalanan. Kaya mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa mga isyong ito? Tama ba ang sinasabi ng Kongreso na ang laging takbuhan ay ang Korte Suprema para si Sara ay huwag managot? Kayo nang humusga mga kababayan kung ano ang mga nasa isipan nyo. Well, gagamitin natin itong plataforma para i-propose yung ating mga matagal na binabanggit na kinakailangan gawin ng gobyerno, kinakailangan institutionalize to cushion the impact
of the energy crisis sa ating mga kababayan. Actually, alam naman natin, this is not an energy crisis. This is an actual economic crisis kasi lalo nalulunod sa taas presyo ang ating mga kababayan. At nakita natin yung bagal ng gobyerno para tulungan at ayudahan ng mga kababayan natin na kahit pa paano ay makatawid araw-araw. Pangunahin dito, gagamitin natin itong platform na ito ng joint committee hearings. Una, para itulak yung ating proposal for a supplemental budget of 52.8 billion pesos. O, kita nyo mga kababayan, budget na naman. Kasi may kickback na naman kayo dyan. Basta budget ang bibilis nyo. Kaya mga kababayan ko, mag-comment kayo anong masasabi nyo dito. Nasuplak na naman si Percy Sendanya, sinuplak na naman ni Atty. Torion dito. Na sinasabi bakit daw Korte Suprema laging takbuhan ni Sara. Hindi raw pwede yung i-delay yung temporary restraining order. Bakit daw si Atty. Torion nagfa-file pa ng petition? Kaalyado daw ito, taxpayer si Torion Hindi pwede. 'Di ba? Okay na umusga. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.